Humarap naman na sa CIDG si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Kaugnayan sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawa nilang student athlete. Samantala mga pahayag naman ng coach at ng ilang players, may inconsistency umano ayon sa otoridad. Si Patrick Gupo nakatutok. Dumating sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si dating Ateneo head coach Thomas Tab Baldwin kasama ang ilang miyembro ng coaching staff at kanilang mga abogado. Dumating din sa CIDG si Interior Secretary John Vic Remulla para tutukan ang pag-usad ng investigasyon. Ito ay para sa patuloy na fact-finding investigation sa pagkasawi ng student athletes sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipacalaw, Aurora. Ayon kay Remulla, nakapagbigay na ng kanilang mga salaysay si Baldwin at ang iba pang coaching staff. May ilang inconsistencies sa mga pahayag ng mga coach at manlalaro ng Ateneo men's basketball team. Tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami may bibigay na comment hanggang matapos lahat to. Maaring nagkakaiba raw ang mga naging pahayag dahil magkakaiba rin ang kinaroroonan at nakita namang saksi nung nangyari ang insidente. In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. Kinukuha rin ng mga investigador ang mga video evidence na maaaring makatulong sa pagbuo ng reconstruction ng mga pangyayari. Ayon kay Remulla, may mga aerial o drone footage umano si Baldwin na nakuha noong nagaganap ang emergency, habang may hiwalay namang video ang resort sa mga rescue operations. Sa kasalukuyan, patuloy pang pinagtutugma-tugma ng mga investigador ang lahat ng testimonya at ebidensya. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with the report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Hindi nakadalo ngayong araw sa Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap dahil sa graduation ceremonies ng Ateneo. Ayon kay Remulla, nakatakdang bigyan siya ng panibagong sabpina sa susunod na linggo. Si Father Bobby, he was the president of the university, graduation sa Ateneo ngayon kaya hindi siya makarating. But he is subpoenaed for Thursday next week. Binigyan din ng kalihim na napakahalaga na testimonya ni Baldwin sa investigasyon dahil siya ang head coach at isa sa mga pangunahing nagdedesisyon sa koponan. Material kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decisions. So yung testimony niya ngayon is very important. Hindi pa rin makapaglabas ng kumpletong pagsusuri o konklusyon ang mga otoridad dahil patuloy ang pagkuha ng mga salaysay at pag-verify ng mga detalye. Target ng CIDG na makumpleto ang fact-finding investigation at maisumite sa Department of Justice sa lalong madaling panahon. Patrick Gupo, IBC News.